Kuha daw tayo ng seed ng apricot. Balakpan! Hindi ba kala? Amo ka lang. Ang tangkad na niya, ah. Kamusta daw ang nakasayatan? Morning! Welcome to Philippines! Welcome to Philippines, Miss Africa! Tagal naman nila, natatay na ako. Ayan siya po si Bunso. Hindi namin akalain na andyan lang pala siya na nakaabang sa amin. Baka sila na yan. So ayan, kami na nga iyan kasi nakita ko yung pink na maleta. Sinundo niya kami agad. Maaga siyang pumunta. Na-traffic kasi kami kaya late kaming dumating. Hi, come here. At ayan, siya po si Madam Mariel. Ang una natin na surprise. Dumaan lang kami dyan sa Bayombong sa boarding house ng 4 hours. Nagpahinga kami bago kami tumuloy ng biyahe. Paakyat po sa poblasyon Kasibu. Ala, gulat ako. Paano yung gulat? Ala. Pinapanood ko lang. Paano? Nananaginip ka lang yata. Kasi ano, hapon na nanonood na ako sa video, tas nasa ibang mutas niya, hindi ko nalaman. Gulat ako. Pinapakilala ko sa inyo si Bunso. Siya pa ang sumundo sa akin. Siya lang ang nakakaalam na uuwi ako. At siya naman, naghanda siya ng panundo sa akin. Nagdala ng sasakyan. Ang sosyal. Di ba? Ayan, siya pa ang nag-drive. Nagulat ako kasi siya ang nag-drive. Ayan, pakyat na tayo sa bundok. Ano ang dilaw? Ayan siya mga nahisig na. Kuha daw tayo ng seed ng apricot. Ito yung manig. Ano yan? Yung ano sana niyan, oh. Ayan, welcome to the municipality of Kasibu, the citrus capital of the Philippines. At andito na nga tayo sa poblasyon Kasibu, kung saan nagtatrabaho ang isa nating kapatid na si JM. Ayan, nakita na yung sasakyan at lumabas siya agad. Ito namang si Bunso, lumabas, kunwari may kausap, kaya hindi nahalata ni JM na binibidyohan pala siya. So ayan, palapit ng palapit itong si JM, kaya lumabas ako, naiwanan ko tuloy yung cellphone, kaya hindi ko nabidyohan yung mukha niya. Ayan, nalapit na, ayan na. Sabi kayo dalawa. Ay! Kayo dalawa. Sabi kayo. Ayan, pagkatapos niya, nag-selfie-selfie kami at hindi kami nagtagal dyan kasi baka gabihin kami at may pupuntahan pa tayong susurpresahin na isa si Ate Bel Indongdong at ayan, binidyohan pa ni Bunso yung shoes ni JM. Ayan, selfie pa more. Ayan, tuloy ang biyahe, tuloy ang pagdadrive ni Bunso. Ayan, papunta na tayo sa Binugawan. So from Bayombong to Poblacion Kasibu, and then now we are going to Binugawan. Puntahan natin sila Ate Bel Indongdong, kasama niya si Tita Ella namin, yung bedridden po na inaalagaan ni Ate Bel. Si Ate Bel po, siya yung panganay namin. Siya po ang nag-aalaga ngayon kay Tita Ella, yung panganay po nila nanay. Ayan, nandito na mga tayo sa Binugawan. Ayan, lumabas na nga si Bunso at tatawagin niya sana si Ate Bel. Kaso, sakto pala na nagpupupo si Tita Ella. Nag-iibak siya, kaya sabi niya, wait lang. Tapos, ayan, lalabas siya mamaya. Kaya pala naka-gloves ay nagpupupo si Tita. Ayan, lumabas na nga. Hindi na nakahintay. Kasi tinawag ni Bunso na may, kunwari may kakargahin sila. Ay!
Ayan, palapit na. Oo. Nanito ay. Nani? Palakpon! Ngam natin. Ayan, nakapasok na tayo at si tita nga ay nag-iiba kaya pala nakablog si ate na lumabas kanina. Auntie! Malih na yung kali. Yan ni pene. Malih na yung auntie. Ya. Kalit dapaom nga rin yung buok. Ga, maniswe. Himaton mo? Himaton mo na eh. Malih na eh. Ante. Kaya ano pa imaton ang taklet. Imatong ante. Himaton nga. Malih pagapagam ay diwan hirong. Nakugab. Tapos kaninang umaga hindi siya nagsasalita. Tapos ayaw kumain ng umaga. Ngayon lang katatapos na kumain. Tinanong ko po kung nakatain na siya, sabi ni ate na meron daw konti at yun susundutin na sana niya pero sakto ng pagdating namin kaya yun nagtaka siya kung ano daw yung kukunin nila sa sasakyan. Na sabi ni Bunso kaya lumabas siya kanina. Naiyak na siya. Umuwi yung lagi mong tinatanong na kailan uwi. Ante. Diba naman napas mo tatan na ka? Naiyak na siya. Ganyan siya pag hindi nagsasalita. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo, ante? Siya po si Tita Ella, ang panganay nila nanay. Siya po ay nabulag nung 2 years old siya. Siya po ang tumulong kila nanay noon sa pag-aalaga sa aming 10 magkakapatid. Kaya niyang magluto, nagpakain sa amin, nag-ano siya ng bigas, nag-pound. Ano ba sa Tagalog yung pound? Nagbayo. Pasensya na guys. Picture na kami. Chicken pound rice nung malakas pa siya. Tapos naglalaba, naghugas ng pinggan, naglilinis. Kaya pa niyang maglinis ng mga damo sa labas. Kaya niya. Tapos kaya pa niyang pumunta noon sa may ilog. Masundan niya yung daan. So talagang super blessed kami noon kasi binigay siya ni Lord na naging katuwang nila nanay na nagpalaki sa amin. Let her touch the what? This one. Ay. Ayan si tita, pinapahawak namin kung ano yung mga dinadala namin sa kanya kasi parang nakasanayan na niya na gustong hawakan kung ano yung mga pinapasalubong sa kanila doon. Lalo na itong bakkalaw. Gustong gusto niya ng bakkalaw, isang klase ng isda. At gusto pa namin ipahawak para hindi siya magtampo kay ate kasi minsan pag nagtatampo siya kay ate, dahil siya nagsasabi, silang naiiwan. Nagkukwento siya. Ayan, tanong ni tita kung ilan daw araw ang aking bakasyon. Sabi ko, 1 buwan at kalahati, pero parang mahigit 1 buwan lang kasi yung biyahe namin 3 days. Ganon din sa pagbalik namin, 3 days din. Kaya parang 38 days lang ang bakasyon namin dito. Ito. Iyak ka po. Napunta lang spoon.
Nagtanong ulit kung may dala akong spoon. Kasi gustong gusto niya pala ng souvenir na spoon. At yun, maalala ko na yung gusto niya ay yung kutsara na mahaba ang panghawakan. So yun, talagang nakalimutan kong kumuha. So bibili na lang ako. Ayan, gusto ni Ate Bel na magluto at kain kami bago umalis. Pero sabi ko, tsaka na lang kami kakain pagdating namin sa Dipio kasi gagabihin kami. Yung si Bunso papasok pa ng umaga. Yung pasok nila Bunso napakaaga. Dapat alas 5 palabas na sila. So ayun, sabi ko pag balik na lang namin sa kami magluto. So ayun, bumalik kami dyan. 2 days, 3 nights yata kami dyan. So ayan, nag-pray si Tita bago kami umalis. Ganyan lagi si Tita Ella. Kapag may programa, laging nagdadasal bago umaalis ang mga tao. At ayan, paggabi na nga, mag-aalis sa Islam yan. Nakarating kami sa Didipio ng alas 8 yata. At si Bunso ay nagdadrive ng hindi ganun kabilis kasi for the safety. Ganun siya kaalaga. Ayan, nakarating na kami sa Didipio. Una namin pinuntahan ay dito kila Ate Jovi. Yung bata daw na naka-violet ay naghihintay ng ice cream kasi si tita niya Bunso umiram ng sasakyan. So sila po yung may-ari ng sasakyan na ng sundo ni Bunso sa akin. Kaya hinintay nila pagdating ay alam na alam nilang may dala si Bunso ng ice cream. Siya po ang isa pa naming kapatid na si Ate Jovi. Mas matangkad si Jeremy. Hindi siya ako nagluluto. So dahil maraming damo sa daanan namin, bakit dito sa bahay nila nanay at lubak-lubak pa yung daan, ay yung isang sasakyan ang ginamit ng hatid sa akin. Sumama sila ate para makita nila yung reaksyon nila mama, pero hindi magandang nakuhanan ng video kaya wala. Tapos wala yung anak ko. Ayan, itong video na ay kinaumagahan kasi yung anak ko nakitulog pala sa kanyang friend. Medyo malayo pa naman. Tapos dumating kami dyan ng mag-aalas 11 ng gabi dahil sa pagod, natulog na ako agad. Tapos kinaumagahan, hindi ko alam na sinundo pala ni lolo niya. Kaya ayan, hindi naka-ready ang camera. Nakita na niya ako. So pinabidyohan ko na lang kay nanay. Hindi nakita yung surprise sa anak ko. Please watch our next video sa ating day 1. Thank you!